Hello po sa lahat ng mga nanonood sa vlog po na ito. Ito po muli si Desiree Manata sa Curia. At muli po na isalaysay ang lahat ng mga detalye, lalong-lalo na sa accusations ni Arlene Caminong Stone. Arlene, diretsuhin na kita. Tanungin. Napakaganda ng vlog ni Loren Santos, di ba? Detalyado at hindi boring. Napakadetalyado. Ano pa ba ang alibay mo na gagawin at sasabihin? Na isa-isa yung mga nag-vlog na mga workers nagpatotoo sa totoo mo ugali, sa pagkahayok mo sa laman, sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay mo nung 7 years na full-time ka, at sa lahat-lahat ng kasalanan mo dito sa loob. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Ano pang gusto mo? Mag-justify ka pa? Kunin mo na ang lahat ng mga kunwari ebidensya mo at haharapin ka namin. Mga paratang nyo, mga sinungaling kayo. Lalo ka na. Kung naniniwala ka talaga na ginawa ni pastor ang lahat ng mga paratang mo, bakit ka pa bumalik sa ministry? At iningganyo mo pa akong bumalik at sinabihan mo pa ako na kailangan bumalik ako, na hindi ako hahantong sa point of no return. Klarong-klaro yan. Nung narinig ko yan sa bibig mo mismo, na nagtawagan pa tayo na nasa Korea ako. Napakatuso mo, napakasama ng ugali mo. Alam mo, tinresyo ko yung pagkakaibigan natin. Hanggang ngayon, pati nga picture ng anak mo, hindi ko dinilit sa Facebook ko kasi I was hoping, okay, na magbago ka, na magkasama tayong muli. Ang tao na nagbigay sa akin ng peace of mind, ang tao na nagbigay sa akin ng tama at sapat at sobra-sobrang kaligayahan, espiritual, siniraan mo ng siniraan. Bakit? Wala ka ng pera ba? Yung mga lalaki mo dito sa Estados Unidos na iba-iba? Alam mo, sa totoo lang, nakakaawa ka. Nakakaawa ka, Arlene. Simula't simula pa, 1991, kilala na kita. Wala kang ibang ginawa, kundi pasaway ng pasaway. Pero kahit isang salita, kaya nga hindi tayo nag-away, di ba? Kasi very cool din ako na kaibigan. Minsan nga kinokompromise pa kita eh. Hinahayaan ko na lang na ang ibang mga workers ang makadiscover sa mga pinaggagawa mo. Nag-move on ka ba? Yang bitterness mo, simula pa yan sa umpisa. Bakit? Dahil hindi ka nabigyan ng pagkakataon or hindi ka pwedeng bigyan ng pagkakataon ng ministry na mabigyan ka ng responsibility kasi lagi kang may ginagawang kababalaghan at kasalanan. Kaming lahat umangat na sa aming mga responsibility, sa aming ministry, ikaw nasa baba pa rin. Kahit anong try ng ministry, ng mga leaders natin noon na bigyan ka, lagi kang may ginagawa. Lalong-lalo na, nagbebenta ka ng sarili mo sa mga lalaki. Ano pa ba ang gusto mo, Arlene? Ngayon, si Tring Tring nagsalita. Tring, Caminong Tormes, kapatid mo. Gusto mo ang mga tao mag-analyze? Ikaw magdadala sa bar noong 90s, nung gusto nyong umaten ng youth camp. Alam mo, tinitwist mo talaga, napakahilig mo nang mag-twist ng istorya. Kung ano ka noon, ganun ka pa rin ngayon. Ano sa akala mo? Manahimik kami? Minsan na kitang kinausap, we have a good conversation, at hindi ako naging bastos sa'yo, Arlene. Kahit alam ko na behind meron kang ginagawa kasi I was hoping and praying magbago ka pa. Dahil ikaw
ang nagbigay sa akin ng phone number dito sa US upang bumalik sa ministry. Sana matandaan mo yun, Arlene. Saan ka humugot ng lakas ng loob? Nasiraan si pastor, samantalang ikaw, lahat ng ginagawa mo dito sa loob, puro pagbibenta ng sarili mo sa mga lalaki. Pag sinabing pagbibenta, mga kaibigan, lagi siyang nagdi-display ng laman ng sarili niya. Hoping na bibilhin siya ng mga kasama naming lalaki dito sa ministry. At yes, may nabingwit ka nga eh. Kaya nga doon sa Osamis, nung may dinala ka sa kwarto, sa worker's house, hindi mo inisip na may mga in-house doon, mga bata, 12, from 10 to 13 years old, 10, 11, 12 to 13 years old, nakita kayong pumasok sa kwarto at mayroon kayong ginawang kababalaghan sa loob. Dahil sa curiosity ng mga bata, may butas doon sa taas ng pintuan dahil underground yun, worker's house doon sa Osamis. Nakita kayo? Ano nangyari sa mga batang yun? Corrupted ang mga utak. Lumaking corrupted ang mga utak. At nakausap ko sila mismo. Dahil yan sa makalaman at carnality mo, lagi kang nagbebenta ng laman. Alam mo naman yung mga panuntunan natin sa loob. Kaya ka nagkaganyan. Kasi hindi mo magawa ang gusto mo sa loob. Dahil meron tayong standard na bawal ang ganyang klaseng ugali. Tapos ngayon, you have the nerve to say and to tell that pastor is a rapist, is a criminal? How dare you, Arlene? How dare you? Alam mo ba kung paano binago ni pastor ang buhay ko? 9 years ako sa labas, Arlene. Alam mo yan, sinabi ko yan sa'yo isa-isa. At nung wala akong ibang ninanasa, noong na-reconcile ako kay pastor, nung nakarating ako dito sa US, nag-decide ako, 1 month after, pumunta si Pastor Apollo C. Quibolo dito sa US. At sinabihan kita, tinawagan kita, kung meron kang numero, para ma-reconnect ako kay pastor. At binigay mo sa akin, tuwang-tuwa ka pa. November 15, nagkita tayo sa Los Angeles, California. Masayang-masaya tayo at masayang-masaya ka, nakasama mo na ako. Tapos ngayon yun ang gawin mo dahil lang hindi ka napagbigyan sa gusto mo. Dahil gusto mo dito sa ministry, magagawa mo ang gusto mo na hindi sumunod sa lahat ng panuntunin natin dito. Bakit? Yang pangalawa mo bang anak? Totoo ba talaga na anak yan ni Jason? Nagtatanong lang ako. Dahil sinabi mo sa akin noon, klarong-klaro pa, sinabi mo that Jason was asking you kung pwedeng ipa-DNA test yung anak mo. Ewan ko kung maalala mo yan na sinabi mo sa akin. At sinabi mo, kahit nagsama pa kayo ni Jason, dahil di ka na masaya, merong nanliligaw at karelasyon ka at may ginagawa kayo ng lalaki mo sa pinagtatrabahuan mo at nanghingi ka sa akin ng advice. Tapos ngayon, grabe, you have the nerve to tell the world yung mga accusation mo tungkol kay pastor. Tapos, mga nag-testify ng mga workers, pa isa-isa, sinasabi nila
nagtitestify sila how pastor really been good to them and how pastor made them dignified women. Tapos sabihin mo na nag-night duty sila. Ito lang. Nakita mo yung mga itsura ng mga pastoral, di ba? At alam mo rin kung ilang years sila. Kung sila talaga ni-rape ni pastor, use your brain, Arlene. Use your brain. Okay? Mananatili ba sila sa ministry for 20-something years? Tapos didepensahan nila si pastor? Di sana sumama na sila sa inyo at yung mga pastoral kuno na kasama mo. Yang mangyan na what? Nagsasabi sa'yo na nanonood ng porn si pastor? Bakit? Tanungin mo siya kung hindi ba siya ang naglagay ng mga hindi dapat ilagay sa iPad ni pastor. Uto-uto ka hanggang ngayon. Kilala kita. Eto ba ang gusto mong salita ko? Dahil nung unang vlog ko, kagagaling ko lang sa sakit, mahinahon ako nagsalita. Eto ang gusto mo? Sige. Kilala kita. Eto mga kababayan, nagkita pa kami sa Texas nitong Arlene na to. Eto, i-share ko sa inyo yung picture. At hindi niya alam ko hindi man niya pwedeng ikaila na talagang kilala ko siya. Nagkita kami sa Texas. Ayan. 13 years ago. At sinabi pa niya sa akin dyan. Meron niyang video na sa YouTube. Doon sa aking first channel. Tuwang-tuwa pa siya. 13 years ago yan. Sinabi niya dyan na matagal na kami hindi nagkita. Actually, that was our second meeting. Sa Los Angeles yung una, noong si pastor dumating November 15. So nagkita kami dahil yun ang usapan namin. And that was the second time na nagkita kami dahil nga she wanted to, she asked a favor if we can go to Texas to spend New Year with her and the family. So we were happy. Ang dami namin na pag-usapan hanggang sa nakauwi ako sa kaming dalawa ng asawa ko sa base namin sa New Mexico. And then marami na siyang in-open up sa akin na nabuntis siya with her second child. At yun nga, meron silang problema ni Jason kasi pinagdudahan siya ni Jason na baka yung bata na sinapupunan niya hindi niya anak. Until nanganak siya, ganito kami ka-close. Lahat ino-open niya sa akin kaya wala yung sikreto at wala namang si Arlene very ano yan eh. Hindi nagtataka. Alam namin yung talagang loob-loob niyan, bitukan niyan. Hindi mo yan mapagkaila. Ano na naman Arlene, etong vlog ko na to, ipakita mo wala ka nang i-content sa yung YouTube channel, i-content mo to. Sige. Tapos ipakita mo dyan sa lahat ng mga viewers mo, okay? I-deny mo. Sige. Tingnan natin kung ano ang mananaig. Pero hindi kami titigil. This is just the beginning. Ang laki na naitulong ni Pastor sa amin sa pag-mold ng pagiging tao namin. Okay? Hinahamon mo kami. Okay? Ito, yung hamon din namin sa'yo. Sige, pakita mo lahat ng ebidensya nyo. Kayo, lahat ng mga alipores. At dyan sa leader mo dyan, alipores ni Satanas, at sa lahat ng mga nag-uto-uto sa'yo dyan.
Sige, ang katotohanan ang manaig. Mabibilang lang kayo sa daliri, Arlene. Kami ang dami namin nagpapatotoo na napakabuti ni Pastor. Yung mga accusations niyo, kahit dito sa US, wala yan. At ready kaming mamatay sa katotohanan. Okay? Kung ang pinagdaanan ni Jesus Christ, pagdadaanan ni Pastor, we will go with Pastor Apollo C. Kibuloy dahil kilala namin siya. Kaya ikaw, huwag mong sabihin, yung pastoral, ang totoo niyan, katulong yan. Talagang maliit ang utak mo at hindi mo naintindihan. Napakababaw mo. Okay? Ngayon ko lang talaga na isa-isang naintindihan kung bakit ganyan ka mag-isip. Napakababaw, napakakitid ng utak mo. At don't forget, okay, pag mo ipagmalaki yung diploma mo dito sa US, remember, you got that idea to go back to school from me. Nung sinabihan kita na pinaaral ako ng husband ko. And I'm so glad nag-graduate ka, nagkolehiyo ka, nag-university ka. Pero sana man lang ginamit mo yung utak mo, anong laman dyan? Utak at puso. Huwag mo ipagmalaki ang US, Arlene. Ilan lang ang state na napuntahan mo at ilan lang ang mga taong nakakausap mo at ilan lang rasa ang nakausap mo. Okay? Ako lahat, nung pandemic, 10,000 people ang tumatawag at nanghingi ng advice, Caucasian, dahil sa depression dito sa US. Kahit mayaman sila, marami akong nakakausap ng mga tao. Kaya huwag mong ipagmalaki. Ang US, this place is nothing. Kaya ikaw, iyong diploma, kainin mo yan. Walang silbi yan. Dahil ang totoong may diploma, mayroong decency at marunong magbalanse ng buhay at situation. Ikaw, hindi ka pa rin marunong magbalanse. Kaya nga nung inilabas yung name mo, circulation sa kingdom, may nag-text sa'yo, na disfellowship ka, kasama ka sa mga blasphemers, ayun, ikaw ang naglabas ng listahan sa social media. Ikaw din ang nagbulgar, sinabihan na kita niyan Those lists were only for the kingdom citizen para alam nila ang paninira mo. Unin yung lahat na hindi na kayo pwedeng kontakin dahil sa lahat ng mga pinagsasabi nyo. Nasaktan ka. Kasi gusto mong involve ka dito. Ito ka mag-isip. Gusto mo na tawagin kang part ka dito sa loob, sa kingdom, pero at the same time, yung ginagawa mo, opposite. Yan ang gusto mo na pabayaan ka. Okay? Yan ang gusto mo na ma-identify ka na kingdom citizen ka, pero ang lahat ng mga ginagawa mo, taliwas sa standard at sa protocol ng ministry ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga kaibigan, ito si Arlene Caminong Stone. Talagang nagbebenta to ng laman. Kahit noon pa. Sa loob man ng ministry at hanggang sa labas, hanggang sa nabingwit niya, yung first husband niya, at ngayon ibang lalaki na naman ang kasama niya. At may nakapagsabi lang, hiwalay na naman kayo. O sino naman ang bibiktimahin mo? Hindi ka na kontento. Sana, okay lang yun. Sige, may first, second marriage ka. Kagaya sa akin, my life has been open. Okay? Pero sana tumino ka na. Hindi ka ba nakontento, Arlene? Tapos kayo magmalinis ka? Shame on you, Arlene. So yan mga kababayan, pasensya na po. Dahil kailangan lang pong ilabas lahat.
At marami pa po. Yung lahat ng sinabi ko na nakurap niya ng mga kabataan namin dito sa ministry, nung nakita siya na alam niyo na, sa lalaki, dahil wala siyang pakialam kung may tao sa paligid niya, sa workers house pa, na binanal at ang mga pumupunta doon, yung may mga spiritual na mga pangangailangan, natutulog doon sa workers house, pagkatapos babuyin mo ng babuyin. Ganyang kakasama, Arlene. Yun lang mga kababayan, at yan ang pasabog ko sa New Year. Marami pong salamat and God bless us all.